Inaanyayahan po natin si Secretary Ralph G. Recto ng Department of Finance para sa kaniyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Maraming salamat, mahal na Pangulo, mga kaklase at seatmate ko sa kabinete at sa Kongreso, mga punong panlalawigan, mga alkalde ng mga lungsod at bayan ng Batangas, Laguna at Quezon, mga probinsya na hindi lang mayroong historical and social linkages, hindi lang bounded by a common language, pero isang manufacturing, industrial at agricultural powerhouse na rin. Itong economic triangle na ito ay malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa inyong pawis at pagpupunyagi, mga kababayan. Magandang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate V. Kahapon nga, ang call time namin sa jump-off point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karavan ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad ngayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta, walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta dudulog sa mamamayan. At ang pagtitipon na ito
ay ang preba na ganung kahanga-hanga pamamahala. Klaruhin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto. Una, ang mga tulong na personal na inihahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Ika nga nila, mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa buwis na inyong binabayaran, kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. Pangatlo, ito'y pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad, tulad ng tagtuyot. Pangulong may malasakit. Pang-apat, ito'y bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at maunlad na Batangas. Sa laban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat, sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. And at this juncture, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng kagawaran ng Ingat Yaman. Ngayon ko lang narinig yung translation sa Tagalog ng finance. Bagay na bagay sa trabaho po ni Secretary Ralph Recto. Magsiupo po tayo. Andito rin po, kasama din po natin ang mga kalihim ng mga iba't ibang departamento. Andito po ang DA Secretary Kiko Laurel. Dahil po ang Department of Agriculture ang isang lead agency para pagandahin at palaguin at palawakin ang ating sektor ng agrikultura. Yan po ay pundasyon ng isang matibay na ekonomiya, isang matibay na populasyon na sa ating mga kababayan, na kapag maayos ang food supply, maayos ang ating pagbigay ng hanap buhay sa ating mga magsasaka at mangingisda, ito po ay magbibigay ng maayos na lipunan ng Pilipinas. Andito rin po ang Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex Gatchalian. Andito po at siya'y nakikita po ninyo kapag kalamidad, bagyo, may baha, may lindol, may pumuputok yung bulkan. Ngunit sa aming pananaw, ang dumaan at tagtuyot na El Nino ay krisis din. Ito'y kalamidad din. Kaya isinama natin sa ating mga programa para sa pagtulong sa mga tinamaan at napinsala sa pagdaan ng El Nino, sa pagsira ng inyong hanap buhay dahil sa tagtuyot. Ito po, ginawa po natin krisis yan, kaya nandito po ang DSWD upang tumulong. Andito rin po ang Secretary ng DILG. Alam nyo po kung bakit mahalaga ang trabaho ng DILG. Alam nyo po, kami sa national government ay
kahit na gaano kaganda at gaano kalawak at gaano kahusay ang aming mga pinaplano na programa, kapag hindi po magandang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government, hindi po mararamdaman ng taong bayan kung gaano yung lahat ng programa namin, hindi namin maibababa na mabuti. Kaya malaking bagay, malaking bahagi sa aming nagiging matagumpay na programa ay ang pag-ugnayan ng local government at saka ng national government upang lahat ng maaring gawin ng national government ay dinadala naman ng mga local government officials para agarang maramdaman ang benepisyo ng taong bayan. Yan po, ang gumagawa po niyan, ang namumuna po dyan sa ugnayan na yan, DILG Secretary Benhur Abalos. Ang ating mga members of the House of Representatives, First District Representative Eric Buhain, ang Second District Representative, Congressman Jervil Luistro, Congresswoman Jervil Luistro, Fourth District Representative, Representative Liana Bulilla, at ang Fifth District Representative, Representative Maro Marino. So, ang mga galing naman po, mga ating mga representative na galing po sa Laguna, nandito po ang First District Representative ng Laguna, Maria Rene Ann Lourdes Matibag. Sa Quezon naman po, nandito rin po, sinamahan din po tayo, bago po punta sa Quezon, sa Laguna, nandito rin po ang Third District Representative, Representative Loreto Amante. Galing naman po sa Quezon ay nandito ang First District Representative, Representative Wilfrido Mark Enverga. Tama po yung sinabi ni Secretary Ralph kanina na ito mga classmate namin lahat. Alam niyo po, nung una akong pumasok sa politika, nung una akong pumasok sa Congress, 9th Congress, 1992 pa yon, magkasama po kami ni Congressman Ralph Recto na kami ang dalawang pinakabata na congressman na pumasok ng 9th Congress. Nauna lang siya ng konti, mas bata siya ng kaunti lang, aaminin ko, kaunti lang. Kaya siya ang naging Benjamin. Kaya kami yung parang rookie dun. At nagtatanong, lagi paano ba ito, paano bang patakbo rito? Kaya lahat po ng ating mga ibang representative, naging classmate na rin po namin. Kaya po, napakaganda na makita na nagkakaisa lahat at nagtutulungan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ang ating mga party list representative ay nandito. CWS Party List Representative Edwin Gadiola is also here. AGAP Party List Representative Nicanor Briones. Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes. Malasakit and Bayanihan Party List Representative Anthony Goles. Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema. Ayan. Andito rin ang ating mga namumuno sa iba't ibang probinsya. Galing po, bago po, nandito po rin ang Laguna Provincial Governor Ramil Hernandez. At siyempre, ang tawag ko, ang bago ko pong pagbabati po sa itong kaibigan natin na matalik, na matagal na, bago pa ng panahon pa ng aking ama, ay siya'y kasama ng First Lady noon. At ang tawag ko ngayon sa kanya, nung nagpadala ng picture sa akin, sabi niya, pirmahan mo. Ang sinulat ko dun, our favorite newlywed, Governor Dodong Mandanas. Quezon Provincial Vice Governor Anacleto Alcala, who is also with us. San Jose Municipal Mayor, ang host natin dito sa ating programa ngayong araw na ito, Mayor Valentino Patron.
ang aking mga kasama sa pamahalaan at ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na nandito ngayon, na nakisama sa atin dito ngayong araw, kayo po, mga beneficiary po ng ating mga ibibigay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya mula rito sa Batangas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa maulan na panahon na ating nararanasan sa mga nagdaang araw, naaalala ko tuloy ang napakasarap ng special lomi ng Batangas. Bukod sa inyong magandang beach resort, ang masarap na pagkain ng Batangas, ang dahilan kaya dinarayo talaga ang inyong lugar. May pinakita pa sa amin kanina, may lambanog, may kami tawag namin bugnay, dito bignay wine. At kasama na rin dun sa pagsasalo natin, palagay ko mamayang gabi kami ni Secretary Ralph Recto at saka ni lahat ng Cabinet Secretary, testingin lang naman namin yung lambanog para makita kung talaga maganda. Kaya naman, naway mas pagtibayin at palaguin po ninyo ang mga produktong proudly made in Batangas. Narito po ako ngayon kasama ang mga ibang opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Kung kaya't mamamahagi po ang aking tanggapan, nagtig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuuan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa 3 probinsyang ito. Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula pa lang po ito. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi tayo ng mga punla at pataba na